Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw ngayong araw. Yan ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin at ang mga pinangalanan ni dating Congressman Zaldico na sina Budget Secretary Amenah Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na nakausap raw ni Ko ukol sa utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. May mga pinangalanan ng kapalit ang Pangulo. Hamon ng palasyo sa iba pang miyembro ng gabinete, magbitiw na kung sangkot sa katiwalian, alang-alang sa delikadesa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Emil, Vicky, tatlong matataas na opisyal nga ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw ngayong araw. Yan ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amenah Pangandaman, at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mga pagbibitiw. Narito pahayag ni Undersecretary Castro. Officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Magugunitang nabanggit ang pangalan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman at PLLO Undersecretary Adrian Bersamin na kaanak ng Executive Secretary sa inilabas na video ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi ni Ko, si Pangandaman ang nagsabi sa kanya na may utos umanong Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Kinumpirma naman daw ito ni Yusek Bersamin kay Ko. Sa kanyang pagharap nitong nakaraang Biyernes, iginiit ni Pangandaman na hindi nakialam sa BICAM ang Pangulo at mahigpit nilang sinunod ang budget process. Ang palasyo, hinimok ang iba pa mga miyembro ng gabinete na kung sa tingin nila ay sangkot sa anomalya, ay magkaroon ng delikadesa at kusa na magbitiw. Hindi pa rin lusot ang mga nagbitiw na opisyal at maging ang Pangulo mismo. Narito ang pahayag ni Undersecretary Castro. Kung alam po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman o maaari siyang masangkot sa ganitong klaseng anomalya, na naisin po ng Pangulo na sila po mismo ang mag-resign out of delicadeza. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. Itinalaga naman bilang Executive Secretary kapalit ni Bersamin si Finance Secretary Ralph Recto. Kapalit naman ni Recto, itinalagang bagong kalihim ng Finance Department si Presidential Advisor for Investments and Economic Affairs Frederick Go. Si Undersecretary Rolando Toledo ang tatayong officer in charge sa Department of Budget and Management. Vicky, sa gitna ng mga paggalaw na ito sa gabinete, tiniyak ng palasyo na nagpapatuloy ang administrasyon sa pagsiguro sa katatagan ng pamahalaan at gayon din sa pagpapatuloy ng serbisyo sa mga mamamayan. Bukas, biyaheng Bicol ang Pangulo para personal na inspeksyonin ang pinsala at personal na magabot ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Juan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay crisis of confidence na kinakaharap ng Administrasyong Marcos sa gitna ng mga protesta kontra korupsyon. Buwelta naman ng Malacanang, huwag magmalinis. Nakatutok si Marisol Abduraman. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos
was approved under his watch. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng kaliwat ka ng protesta kontra korupsyon. Karapatan daw ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Inungkat din muli ng bise ang kanya raw karanasan sa umunoy ginawang pagmanipula ng House of Representatives sa budget ng Department of Education noong kalihim pa siya nito. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noong pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung meron siyang nakakaharap na anomalya. Huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nahati at nagkayupi-yupi ang isang kotse sa Taytay Rizal matapos sumalpok sa isang poste at gate. Nawalan umano ng preno ang driver na nasa ospital. 3 iba pa ang sugatan. At nakatutok si EJ Gomez. Aray ko talaga. Iwala yung kaluluwa. Nahati sa dalawa at yuping-yupi ang kotseng yan matapos sumalpok sa Manila East Road, Barangay San Juan sa Taytay Rizal, alas 2:30 ng madaling araw nitong linggo. Hulikam ang mabilis na takbo ng sasakyan na sumalpok sa isang poste ng ilaw. Sunod nitong sinalpok ang isang gate. 3 tao ang muntikan pang mahagip ng kotse. Bumagsak at nagpagulong-gulong ang isa sa kanila habang nakatakbo ang dalawa. Humambalang sa gitna ng kalsada ang sasakyan. Nakalas pa ang likurang bahagi nito. Kwento ng saksing security guard sa establishmentong malapit sa pinangyarihan ng insidente. Nasa loob po ako dito sa guardhouse nung time na yon. Tapos nung gulat ako, biglang ang lakas ng impact yung gate dito sa guardhouse. Napatayo ako. Parang nabibingi ako sa lakas ng impact talaga, grabe. Parang lindol yung itong guardhouse ko, parang kung nabibingi. Diyan siya tumama sa ligi. Nadamay rin sa aksidente ang nakaparada niyang motorsiklo na nabagsakan ng nasalpok na gate ng sasakyan. Base sa investigasyon ng Taytay Police, nawalan ng kontrol sa sasakyan ang 25 anyos na driver. Yung driver po ng car is mabilis po yung takbo po niya. Na out of control po niya yung kanya pong minamanehong sasakyan. So ito po ay magiging self-accident, ma'am. Sa lakas ng impact, nagkayupi-yupi ang unahang bahagi ng sasakyan. Nakalas ang mga gulong at upuan. Wala namang natirang salamin sa windshield at nagkabasag-basag din ang mga bintana. Dinala sa ospital ang driver ng sasakyan. Nagtamo ng minor injuries ang 3 nadamay sa insidente. Tumagal ng mahigit 1 oras bago tuluyang naitabi ang sasakyan at muling nadaanan ng kalsada. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kaanak ng naaksidenteng driver. Ayon sa pulisya, posibleng maharap sa reklamong damage to property ang driver ng kotse. Sa ngayon, wala pa namang pahayag ang 3 na nasaktan sa aksidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Magpapaskong walang tahanan ang ilang taga-Tondo, Maynila dahil sa sunog na pahirapan ng pag-apula. Nagbayanihan ang ilang residente at sumalok ng tubig sa estero para pigilin ang apoy na tumupok sa hindi po bababa sa 30 bahay. Nakatutok si Mark Salazar.
Habang nagngangalit ang apoy sa Barangay 93, Tondo, Maynila kanina, makikita ang bayanihan ng mga residente para makatulong sa pag-apula ng sunog. Pasa-pasa ng mga balde para makaigib ng tubig mula sa Estero de Vitas. Lahat naman po ng tulong ay basta tulong hindi tayo nakakasakit ng kapwa natin malaking bagay po 'yan. Bago mag-alas 10:30, narespondehan ng mga bombero ang nooy kalat ng apoy sa hindi bababa sa 30 bahay. Pagpanik ko, ay, ba't umuusok? Anak ko natutulog, ginising ko na. Tapos yung kabilang bahay, gumano na yung apoy. Wala na kami maligtas, wala akong naligtas. Wala, nakatapak na kami, wala talaga. Kaya lang po tayo nahirapan doon sa pag-responde po natin kasi malakas po yung hangin kanina. Kung makikita niyo po, tabing po siya, ilog or creek. Then light materials po siya. Magkagayon man po, maaga po nating tinaas po yung alarma ng second tsaka third alarm para makapag-responde po agad at magkaroon po tayo ng mga maraming supply ng tubig. Para makalapit ang mga bombero sa inaapulang apoy, kailangan nilang sumiksik sa maliliit at pasikot-sikot na eskenita. Bago mag-alas 11, umakyat pa sa ikatlong alarma ang sunog. Sa puntong iyon, wala pa rin pagod ang mga residente sa pag-iigib sa estero. Mabutit walang malubhang nasaktan sa insidente, pero maraming kabuhayan ang pinadapa. Please, tulungan niyo po kami. Wala po kami talaga ngayon. Wala kami nailigtas. Kahit ano po, yung katawan lang po namin. Naiwan sa bahay ang 3 maliliit na anak ni Richard habang kapwa nasa trabaho silang mag-asawa nang maganap ang sunog. Galing ako sa Tanay. So, madali akong umuwi. Ito, hindi ko na-expect na ganito dadatnang ko. Pero malaking pasasalamat pa rin sa Diyos kasi safety mga anak ko. Back to zero po pero pasalamat pa rin kami. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog habang ang mga pamilyang nawala ng bahay ay pansamantalang mananatili sa barangay hall. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang buena manong maghahatid ng showbiz happenings ngayong linggo, ang sparkle artist at NCAA courtside reporter na si Hannah Argelies. Hannah. Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. Humanda ng mangilabot sa takot dahil next week na mapapanood sa big screen ang KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Nagpunta sa Cebu ang dalawa sa bida ng pelikula kasama si Miss Jessica Soho. May report si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Lumipad pa Queen City of the South at mainit na sinalubong ng mga Cebuano ang multi-awarded journalist na si Jessica Soho. Kasama ni Jessica sina Sparkle Stars Miguel Tan Felix at Sanya Lopez, nabibida sa inaabangang Kapuso Mo Jessica Soho Gabi ng Lagim, The Movie. Sa susunod na Miyerkules, November 26 pa, mapapanood sa sinihan ang pelikula. Pero marami ng Cebuano ang bumibili ng advance tickets. Lahat ng bagay, may mga horror tayong pagdadaanan sa buhay. Pero kung paano ka tumayo, kung paano ka lumaban para sa buhay mo at sa ibang tao, yun siguro yung magandang i-apply natin sa buhay. Sobrang quality nung material namin. Ang gaganda ng stories, lalo na pag narinig mo na based on true events yung ginawa namin, talagang lalo kang kikilabutan. So excited akong mapanood to. Excited ako para sa mga fans ng Gabi ng Lagim din. Biro nyo ho, dati sa TV kami napapanood for our Gabi ng Lagim Halloween special. Ngayon ilalagay na po kami sa big screen. Di ba? Parang wow, ni sa hinagap. Hindi ko ito pinangarap. Pero eto na. Pinaghirapan po namin yung mga kwento. November 26 na po ang KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Garantisado po, nakakatakot ito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Sinagot ng Independent Commission for Infrastructure ang pagkwestiyon sa kanilang pagiging transparent at independent na nabanggit sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ipinakikitaan nila ng kanilang aksyon ang pagiging transparent at iniimbestigahan ng kung anong itinuturo ng ebidensya.
May nilinaw rin ang ICI kasunod ng video statement ni dating Congressman Zaldico. Nakatutok si Joseph Morong. Speaker Martin Romualdez. Hindi raw magagamit bilang ebidensya sa ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga videong ito ni dating Ako Bicol Party List at House Appropriations Committee Chairman Zaldico kung saan idinawit niya ang Pangulo at si dating House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa mga flood control project. Paliwanag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, may proseso raw sa pagtanggap ng mga ebidensya tulad ng mga video sa korte. The videos come in, alam niyo, under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. The fact that these were shown in tranches, baka mahirapan tayo na mai-submit to sa korte and for their to accept them as basis. Sa ngayon, hindi pa iniisip ng komisyon na imbitahan ang Pangulo sa pagdinig. Humarap naman na noong Oktubre si Romualdez kung saan itinanggi niya na sangkot siya sa anomalya. Kaya hamon ng ICI kay Ko tumestigo sa komisyon. We've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yun eh. Kailangan talaga nandito sila in person, testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. 2 beses na ipinasabpina ng ICI si dating Congressman Zaldico, pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sabpina sa pinagdala nito. Pagdedesisyon na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Ko. Hindi naman natuloy ang pagharap sana ngayong araw ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsumit na raw ito ng kaparehong supplemental affidavit sa Senado na confidential dahil ginagamit ito sa aplikasyon niya para maging state witness. Kaya hindi na raw maiimbitahan ulit ng ICI si Bernardo, bagaman magagamit ng komisyon ang affidavit sa mga referral nila sa ombudsman. Sinabi na dati ng komisyon na may 3 dati at kasalukuyang senador na irerekomenda nilang pakasuhan sa ombudsman ngayong linggo. Titingnan namin kung kailan talaga masasubmit yan. But currently, we're preparing already the referrals. Ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ginawa po ang tinatawag na ICI. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Sagot dyan ng komisyon, ang aming being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga referrals. We already included there several high-ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami at ito'y tumuturo to any individual who may be responsible on these anomalous projects, then we will include them in our referrals for possible filing of charges by the Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sabay-sabay ngayong Kapaskuhan ang dami ng mga mamimili at naghahanap ng pagkakakitaan. Kaya ang iba nang i-scam. Kaya ingat po para maiwasan ang 12 scams of Christmas. Kung ano-ano ang mga ito, tinutukan ni Maki Pulido. Hindi pwede, madam. Ano po sa kanya, madam?
Kailan lang nang maging viral ang bentahang ito ng cellphone. Akala ng kumukuha ng video, ini-scam siya ng kinatagpo niya kaya ayaw ibigay ang cellphone na binayaran na niya. Yun pala, walang natanggap ang may-ari ng cellphone. Ang kausap nila, isang middleman na nagpanggap na sila at pinagtagpo lang sila sa mall. Ito ang middleman scam, isa sa 12 scams of Christmas na inilista ng Scamwatch PH at ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang scammer kinukuha ang impormasyon ng mga binibenta ng mga legitimate online seller at ibebenta halimbawa sa marketplace ng Facebook. Tip, iwasan magpadala ng pera online gamit ang e-wallet. Ingat din sa mukhang legit store dahil pwedeng shopping scam yan. Sa modus na ito, peke ang Facebook account o mismong website pati ang item. Payo ng grupo, mag-cash on delivery. Use the legitimate online shopping apps, yung lagi nating ginagamit. Kasi they have a security feature from within. Para sa mga cash delivery, ginagawa naman ang fake delivery scam. Walang laman o mali ang delivery na inabunuhan na ng rider sa merchant kaya di sila makakapaningil sa customer. Minsan mismong delivery rider ang mag-scam kaya laging kunin ang pangalan ng driver at kanyang plate number. Ikatlo sa listahan ang call scam. May tatawag para mag-alok ng mas mataas na credit limit sa credit card pero hihingan ka muna ng mga personal na impormasyon pati security code ng card. They will be using that data to basically scam you. So minsan habang kausap nyo, inuubos na yung laman credit card niyo. Sa job scam naman, trabaho ang iaalok sa mga text o messenger app. Pero may babayaran tulad ng training kit. Kung may trabaho o pera ka naman, ingat sa investment scam. Pangangakuan ka ng malaking tubo o kita sa cryptocurrency, foreign exchange o gold trading. Nabiktima nito si Ednalyn noong kasagsagan ng COVID pandemic. Nahirap noon kaya gustong mapalago ang ipon. First time na yon, hindi ko na talaga po pinaano ng pangalawa. Ang ginagawa ko po, pag mayroon pong nagaganyan sa akin, binablock ko na lang po. Hingin po nila yung number ko, tapos hindi ko po binibigay. Kadikit na raw ng scam na ito ang love scam na nambibiktima sa mga dating app. Pahuhulugin muna ang loob ng biktima bago hingan ng pera. Red flag yan, kaya wag marupok. Tina-target nila yung mga 45 pataas, widowed, widower, hiwalay sa asawa, yung mga anak nila nasa Manila na nagtatrabaho, nag-aaral. So sila na lang yung yung malulungkot yung gabi. At lalo na ngayong Pasko, malamig yung Pasko nila. Loan scam ang ikapito sa listahan. Nasa app daw sila pero peke yan o hindi ma-download. O kung meron man, ma-access pala ng app ang mga litrato at contacts mo. And then pag nag-complain ka, hindi ka nakabayad, tatawagan lahat nila. Yung mga nasa address book. At sasabihin nilang hindi ka nagbabayad ng utang, ipapahiya ka nila. Sa impersonation scam naman, Facebook account ang ihahack. Pag na-access na ang FB mo, sila naman ang magpapanggap na ikaw sa mga FB friends mo para utangan o hingan ng pera. Kaya huwag magbigay ng personal info at security code sa kahit sino, kahit friends mo online para hindi makuha ang account mo. Kung nangyari na, tumawag daw agad sa hotline 1326 para matulungan kang ma-recover ang account mo. Sa mga gustong bumiyahe ngayong Pasko, ingat din sa travel scam. Kaya ang ilang booking agency o website. Kaya mag-book lang sa mga legit o mismong site ng airline o accommodation apps. Sa mga generous, lalo't Pasko, utak at puso pa rin dapat para hindi ma-charity scam. Baka nagpapanggap na biktima o charity ang nanghihingi ng donasyon o nagpapakita ng QR code. Tiyaking legit yan o idiretso ang tulong sa foundation. Last but not the least, inilista na rin ang online gambling. Kung mabilisan ang kita, magduda na. Biktima ka man o hindi, kung may scam, i-report ito sa hotline 1326. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Kinilala ng Malabon ang mga natatanging individual na nag-ambag sa pag-unlad at nagbigay ng karangalan sa lungsod. At kabilang dyan, si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe Gozon bilang Most Outstanding Citizen of Malabon. Nakatutok si Jamie Santos. Tumanggap ng Malabon Medal Badge Lifetime Award bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Para kay Attorney Gozon, isa raw malaking karangalan ang natanggap niyang pagkilala.
Sa kanyang talumpati, sinariwa ni Atty. Gozon ang kanyang kabataan. At kahit hindi na raw siya nakatira sa Malabon, nananatili anya ang kanyang puso para sa lungsod. Dahil lang team, parangal sa mga nakaraan, o gunitain natin ang nakaraan, I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Kasama niya sa pagtanggap ng parangal ang kanyang mga kapatid na sina Carolina Gozon Jimenez, pati si Florencia Gozon Tariela na nauna ng ginawaran ng dangal ng Malabon Award. Ayon sa Kasama Incorporated na nag-organisa ng event, kinilala si Atty. Gozon dahil sa kanyang matatag na paninindigan sa katotohanan at pagsusulong ng responsableng pamamahayag sa pamamagitan ng pamumuno ng GMA Network Incorporated. Pinarangalan din ang iba pang personalidad mula sa sining, akademya, negosyo at serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabueñong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Lumika ng malalindol na pagyanig ang malakas na pagsabog at sunog sa iligal na paggawa ng paputok sa isang barangay sa Dagupan. 5 ang sugatan sa insidenteng yan, nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ganito kakapal ang usok na nakita ng mga residente ng Barangay Tabang sa Dagupan City mag-aalas 4 ng hapon kahapon. Dahil yan sa pagsabog ng isang iligal na pagawaan ng mga paputok. Kwento ng isang residente, nagpapahinga siya sa bahay nang marinig ang magkakasunod na malakas na pagsabog. Parang bulkan na sumabog, napakataas yung ano? Oo, lakas. Ang lakas ng lindol, nakahiga ako. Nagkasira-sira raw ang mga bintana at ilang gamit sa bahay. Mistulang binagsakan ng bomba ang lugar na kinatatayuan ko ngayon. Ayon sa mga nakausap natin na otoridad, dito sa lugar na ito yung mismong pagawaan at imbakan ng mga paputok. Dito naman sa bahaging ito mga kapuso makikita ang explosive unit ng PNP Dagupan na ongoing pa rin ang isinasagawang investigasyon sa insidente. Ayon sa mga nakausap namin, hindi nila alam na may pagawaan ng paputok sa lugar. Initially po 3 yung tinakbo sa ospital. Pero after 2 hours, may 2 pa na matanda na tinakbo sa ospital kasi nasabugan siya ng mga bubog. So yung isa is yung bali nandun sa loob ng pagawaan and yung 2 is nandun sa loob ng bahay na katapat ng pagawaan. Napula ang sunog matapos ang 1 oras. Accordingly, nagte-testing po sila. Nung nag-testing sila is walang roof yung walang roof yung makeshift na pagawaan tolda lang. May mga nakakalat na black powder doon na tamaan ng baga. Wala silang permit. So nakita natin yung pinasok ng soko natin at saka yung EOD natin. At saka wala silang mga gamit, devices for safety. Based sa report natin is nasa 4 na mga bahay yung nagtamo ng damage doon sa area. Yung majority ng damage nila kasi is yung sa pagsabog. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng pagawaan ng paputok. Kailangan malayo po yung site na pinaggagawan natin ng paputok sa any structure, especially po yung mga bahay. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok, 24 oras. May mga nagkaalta presyon at mga sasakyang hinatak sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila, pero generally peaceful pa rin ayon sa pulisya. Bukas inaasahang pinakamarami ang mga dadalo. At mula sa Quirino Grandstand, nakatutok live si Oscar Oida.
Oscar. Hawakan ang iyong kamay. Yes, Vicky, hindi nga natinag ng pabago-bagong lagay ng panahon ang pagnanais ng mga miyembro ng INC na makiisa sa kanilang panawagan ng justice at transparency for better democracy. Hindi ako nakialam. Mula sa ere ay sinilip ng NCR Police Office ang sitwasyon sa Quirino Grandstand at Luneta Park, kung saan idinaraos ang rally ng Iglesia ni Cristo na nagsimula kahapon. Generally peaceful pa rin ang ikalawang araw nito, ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin. This can be attributed doon sa comprehensive security plan natin, and at the same time yung real-time coordination po natin doon sa mga organizers po. Naging mainit sa maghapon, kaya di naiwasang may mga nakatatandang nagkaalta presyon. Buti na lang at nakakalat sa lugar ang mga first aid stations. Sumasakit dito sa batok ko at saka mainit ang katawan ko talaga, kaya ako Sa aming pag-iikot, naabutan namin ang mga sakyang hindi nakaligtas sa mga nagbabantay na tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau matapos mag-double parking sa lugar. Pinaghahatak ang mga ito para di na makaabala sa trapiko. Samantala, ayon sa regular monitoring ng Department of Public Services ng Maynila, simula kahapon ay umabot na sa mahigit 19 na tonelada o katumbas ng 7 truck ng basura ang kanilang nahakot sa Quirino Grandstand at sa mga kalapit na lansangan kung saan idinaraos ang rally ng INC. Sa pagpapatuloy ng rally bukas, inaasahan ng PNP na pinakamalaking bilang ng mga taong dadalo na tinataya nilang aabot sa 1 milyon. Paalala ng PNP, igalang ang karapatan ng bawat isa at iwasan ang makipagtalo o makipag-away. Umiwas rin sa siksikan at maging alerto sa anumang panganib. Gusto kong malaman mo na hindi Samantala sa mga sandaling ito, asahan na ng ating mga kababayan ang pagbibigat sa daloy ng trapiko sa paligid ng Quirino Grandstand. At kaugnay naman ng problema sa basura at illegal parking ay patuloy nating sinisikap na makuha ng pahayag ang pamunuan ng INC. Kaugnay nito, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Pasintabi mga kapuso dahil sensitibo ang sunod naming ulat. 2 motorsiklo ang inararo ng dump truck na nawalan umano ng preno sa Antipolo City. Isa ang dead on the spot habang ang isa pa naputulan po ng 2 paa. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa gitna ng mabigat na trapiko sa bahaging ito ng sumulong highway sa Antipolo City nitong Sabado, biglang sumulpot ang humaharurot na dump truck sa kabilang linya. At saka inararo ang nasa unahang 2 motorsiklo. Nagulungan ng mga biktima. Ang rider ng isang ride-hailing app na dead on the spot matapos mapuruhan sa ulo. Ay, pati yung helmet, wasak-wasak yung helmet eh. Ang isa naman naputulan ng 2 paa. Ang kanyang angkas sugatan matapos tumilapon. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang dump truck kaya nagdire-diretso sa pakurbang daan. Mayroon kasing passenger jeep na nakaparada, nakahinto o nagsasakay ng pasahero doon sa may outer lane ng kalsada. Kaya pinilit nitong driver maiwasan yung jeep na yun. Taon lang na mayroong nasa lubong na motor na 2. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver. Nakausap na rin umano sila ng pamilya ng nasawing rider pero hindi sila makikipag-areglo. Hostisya po. Nagasahan yung anak ko eh. Kakasuhan ko po yung aksidente. Ang driver. Magsasampa rin umano ng kaso ang rider na naputulan ng paa na nakakonfine sa Quirino Memorial Medical Center. Hindi na nagbigay ng pahayag ang driver ng truck. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Arestado ang 3 suspect na sangkot sa serya ng pang-hold up sa Malabon at Las Piñas. Puntirya umano ng grupo ang mga mamahaling alahas sa Trelo. Ang ilan sa nahuli kam nilang pabibiktima sa aking exclusive report. Sa ganitong paraan, hinold up ng 6 na mga nakamotorsiklong suspect ang biktima. Bibili lang noon ng baterya ng sasakyan ng huli sa Barangay Tugatog, Malabon nang sumulpot ang mga suspect sa likuran niya. Hindi ko makakalimutan, may narinig ako sa likod na naananigan ko na din. Ito, pwede na to, pwede na to. Paglingon ko, nung narinig ko yon, meron ng 3 motor na
pumalibot sa akin. Inakalaan niya ng biktima na katapusan na niya. Huwag kang sisigaw, babarilin kita. Ganon ang pagkakasabi sa akin. At lahat po yon ay nakatutok sa akin yung baril. Pinuntirya ng mga suspect ang kanyang relo, kwintas at bracelet na nasa 6.7 million pesos ang halaga. Yung 6.7 million hindi naman galing yun sa madaling pamamaraan. Yun po ay pinagpaguran, pinaghirapan sa 4 na taong pagninegosyo at hindi naman din ako anak ng o galing sa mayamang pamilya. So lahat yun ay pinagpaguran. Bago ang insidente ay na-videohan din ang pang-hold up din ng parehong grupo sa mga customer ng isang kainan sa Barangay Longos, Malabon. Alakas din ang mga customer ang pinuntirya. Ilang araw mula nang maganap ang mga hold-upang ito. Nadakip sa Las Piñas ng pulisya ang 3 sa mga suspect kabilang ang umunoy ulo ng grupo. Yung kilay, kasi yung kilay ni Sansui dito, may cut dito dalawa. Hindi siya pwedeng magkamali pati boses nung pinagsalita. Kasi tinakot siya. Pinagsuot nga namin siya ng helmet, talagang ang biktima ay positively identified na. Yan nga po, hindi siya pwedeng magkamali. Na-recover sa mga suspect ang baril na pang-hold up at mga motorsiklong dala noon. Sa tactical interrogation ng mga pulis, sinabi ng leader ng grupo na nabuo sila sa Boys Town nang dalhin doon dahil sa isang petty crime. Dati umanong delivery rider ang grupo. Kabisado niya buong Metro Manila. Ang style ay titingnan nila yung tao kung sa pananamit. Sinisiguro nila na ang alahas ay totoo. Hindi bababa sa 5 pang suspect ang hinahanap ng pulisya. Kabilang na ang binagsakan ng mga alakas at relo sa kanilang nakuha sa negosyanteng biktima. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sasalang ang budget sa Senado ngayong gabi na may bago ng pinuno ang Department of Budget and Management. Nasorpresa ang bagong OIC, gayon din si incoming Executive Secretary Ralph Recto sa mga bago nilang posisyon. Nakatutok live si Mal Gonzalo. Mal? Mel, nandito ngayon sa Senado ang ating economic managers para nga sa budget deliberations at ilan sa kanila yung nakasama sa cabinet reshuffle ng Administrasyong Marcos Jr. Hindi pa raw personal na nakakausap ni Finance Secretary Ralph Recto si Pangulong Bongbong Marcos matapos inanunsyo ng palasyo na siya ang papalit bilang Executive Secretary sa nag-resign na si E.S. Lucas Bersamin. It was announced. How do you feel, sir, about it? Surprised, yeah, but work has to continue. Essentially, I think the role of the ES is just governance. So, taong bahay ka doon. How do you make improve government services, get the departments to move faster, ensure that we follow the Philippine Development Plan. So, palagay ko yun yung role natin. Tingin naman niya sa pagbibitiw ni Budget Secretary Amenah Pangandaman, giving credence to Zaldico? No, I don't think so. He's giving the President the free hand to investigate all the departments. Hindi na nagpaunlak ng panayam si Pangandaman matapos magbitiw. Nasa Senado rin siya kanina para sa budget debates pero umalis para sa isang event. Ang magiging officer in charge o OIC ng DBM na si Undersecretary Rolando Toledo na surpresa raw sa pagbibitiw sa pwesto ni Pangandaman. I was surprised actually. Nagulat ako. Nanginginig pa nga ako ngayon. Okay. No, not at all. I was told only before she leaves. I was told that Before she left? She left the hall because she will attend something in some meeting. So I was told na ako daw pinadala niyang pangalan. Gayunman, ayaw muna magkomento ni Toledo ukol sa bago niyang pwesto. The official communication is mentioned yet, so I don't know how to answer your questions. Okay, so that's what I can say right now. Pero sir, are you ready to be OIC now? Well, matagal na tayo sa government. Announce na yung name mo. Inaasahang sasalang sa budget debates ngayong gabi ang DBM. Si Toledo muna ang haharap sa Senado kasama ang ibang senior USEC ng Kagawaran. Mel, dito sa Senado, nagpapatuloy pa rin ngayon yung budget debates at si E.S. Ralph Recto pa rin yung haharap para sa DOF. Mamaya inaasahan din na sasalang ang DBM at DOH. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.
mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Baka idea mo na ang next Kapuso hit series. Para sa ganyan ang The Big Idea, ang drama concept development workshop ng GMA Public Affairs para sa aspiring writers at storytellers. Ibinahagi dyan ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee, ang mga nakuha niyang aral sa karanasan niya bilang manunulat. Kabilang sa mga present sa unang araw ng workshop sina GMA Network Senior Vice President for GMA Public Affairs, Nessa Valdelion, at Vice President for GMA Public Affairs, Arlene Carnay. Big winner ang Ben & Ben sa 38th Awit Awards. Pinarangalang Album of the Year ang kanilang The Traveler Across Dimensions album. Habang Best Performance by a Group Recording Artist naman ang kanilang kantang Triumph. Thankful sina The Voice Kids coaches Paulo and Miguel sa panibagong pagkilalang ito sa grupo. Mga kapuso, maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan kahit walang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil yan, sa tatlong weather system sa bansa ayon sa Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, nagpapaulan sa Mindanao at Palawan, easterlies naman sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas, habang northeast monsoon o amihan sa Ilagang Luzon sa datos ng Metro Weather. Mataas ang tsansa ng ulan sa Palawan bukas ng tanghali. Asahan ang kalat-kalat na ulan sa iba't bahagi ng Luzon pagsapit ng hapon na posibleng lumakas sa gabi. Sa hapon din magiging maulan sa Visayas, lalo po sa Negros Island Region at Samar and Leyte provinces. Sa Mindanao, posible ang malawakan at matinding bugos ng ulan kaya maging alerto sa banta ng baka at landslide. Sa Metro Manila, maghanda sa posibilidad ng localized thunderstorms kaya huwag kakalimutan ng payong. May nakuha uling mga hinihinalang buto ng tao at ilang damit sa Taal Lake. 6 na piraso ng hinihinalang buto ng tao ang nakuha sa pagsisid ng mga otoridad kaninang umaga na bahagi pa rin ang paghahanap sa mga posibleng missing sabongero. Ayon sa mga otoridad, nakalagay ang mga yan sa itim na net kasama ang pantalong may sinturon, puting brief at wheat flour cloth o yung pinaglagyan ng harina. Itinurn over na sa SOCO ang mga buto para maimbestigahan. Nasamsam sa magkahiwalay na operasyon sa Calabarzon ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga. Sa Imus, Cavite, nakumpiska ang 1.7 million pesos na halaga ng shabu. Huli ang tulak na aminado sa krimen. Sa Antipolo, Rizal naman, nabisto ang isa umanong drug laboratorio. Nakuha ang nasa 900,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang Korean-American national at umano'y caretaker ng laboratory. Patuloy namang tinutugis ang isa pa nilang kasama na nakatakas. Maharap sa asunto ang mga nahuli. Mga kapuso, habol na po sa pagpapakarga dahil may malaking dagdag presyo sa produktong petrolyo bukas po yan. Simula alas 6 bukas, parehong piso at 20 sentimo ang itataas ng presyo ng kada litro ng diesel at gasolina. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Samantala, walang taas presyo sa kerosene dahil sa ipinatutupad na nationwide price freeze. Samantala, pinuna ng mga lider sa Kamara ang mga butas umano sa mga pahayag ni Zaldico na nagdadawi kay Pangulong Marcos sa umano'y budget insertions. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang video na inilabas ni resigned ako Bicol Representative Zaldico, pinagpulungan na ng mga leader ng mga partidong kabilang sa mayorya sa Kamara. The majority is solid in Congress na hindi kami nalilito or nagugulat dyan sa mga sinasabing mga imbentong kwento. Everybody is in support of President Marcos here. Panawagan nila, umuwi sa Pilipinas si Ko at panumpaan ang kanyang mga alegasyon. Bumalik siya, umuwi siya with this, mag-swear in siya. If he's really is that sincere in coming out with the truth, why didn't he go out the moment that all of these things came about, no? I think the only time that he came out with that statement, outlandish it may seem, if you ask me, is when everybody who was appearing in the Senate pointed at him as the most guilty one. Maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. As mentioned earlier, na
wala siyang kinita, binigay niya lang. Duda ang mga kongresista sa mga sinabi ng dati nilang kasamahan. Kasi siya na nga yung pinaka-guilty dito eh. Di ba? Siya yung nagtatago, hindi yung iba. Siya yung umiiwas ng mga tanong, hindi yung iba. Kabilang saan nila ay mga butas sa pahayag ni Ko, ang mga maletang dineliver umano, pero hindi ipinakita ang laman. Gayon din sa petsa umano ng delivery na hindi umano tugma sa panahong binanggit ni Ko kung kailan umano pinasingit ng Pangulo ang 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Puro invento yan eh. And titignan mo yung baba, meron siyang palabas na litrato, yung kotse na nakalagay doon, yung plaka, L ang umpisa, Davao yun. Diba? Naghatid siya ng pera sa Davao. So, some people are saying na binili lang yung mga maleta para kunan ng litrato. Wala daw siyang natanggap or nakuha dito sa lahat ng mga projects na to. Di saan nang galing yung mga eroplano? Saan nang galing yung mga helicopter? Yung mga bahay niya sa Europe? Wala naman sa pulong si dating House Speaker Martin Romualdez na ayon kay Ko ay nagbanta umanong ipapapatay siya. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Romualdez ukol dito, bagamat nauna niyang sinabing malinis ang kanyang konsensya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ikalawang araw din ng protesta sa EDSA People Power kung saan dumalo ang ilang politiko at retiradong mga sundalo. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Chino Gaston. Chino? Mel, matinding traffic ang dulot ng sinasagawang rally dito sa northbound lane ng EDSA. Hindi lamang dahil sa dami ng mga ralista at mga nagbabantay na pulis, kundi dahil isinara din itong bahagi ng White Plains Avenue at yung EDSA naman isang lane sinakop ng mga service vehicles ng PNP. Tanghali, nagsimula ang programa na hindi natinag kahit ng bahagyang umulan dakong 2:00 ng hapon. Bukod sa mga miyembro ng UPI na mga retiradong sundalo, may mga dumaluring politiko. Ipinakita rin sa programa ang mga videos ni dating Congressman Zaldico na nagdidiin sa papel umano ni Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Hindi raw bibigyan dignidad ng Pangulo ang mga aligasyon ni Ko, habang si Romualdez naniniwalang walang bigat sa korte ang mga sinabi ni Ko. Umaga pa lang tukod na ang trapiko sa northbound ng EDSA simula sa kanto nito at ng White Plains Avenue hanggang sa EDSA Mandaluyong. Kinailangan paradahan ng isang lane ng EDSA ng service vehicles ng mga pulis at iba pang bantay na seguridad. May rerouting din dahil sarado ang bahagi ng White Plains Avenue mula sa Corinthian Gardens hanggang EDSA. Mas matindi ang epekto sa trapiko ngayon kumpara sa unang araw ng pagtitipon dito ng United People's Initiative o UPI. Hindi maiwasan kasi nga today is Monday, may pasok na yung mga tao natin. Kaya nga yung mayor natin, nung una, kinukumbinsi namin na wag na munang payagan, umarap na lang na ibang araw. Pero nung nakita namin na mas magiging problema yung uuwi ito, babalik pa ito, tapos yung mga logistics nila maapektuhan, binigyan na namin ng another permit for today. Mel, sa datos ng PNP ay umabot daw sa 3,000 ang dami ng mga ralista sa kasagsagan ng kanilang programa kanina. Pero hindi pa malinaw sa Quezon City government kung babalik pa rin ba bukas dito ang mga ralista o kung magsasanib puwersa na sila para doon sa huling rally sa Quirino Grandstand. Gayunpaman, binibigyan sila ng palugit dito sa may People Power Monument na manatili hanggang 10:00 ng gabi. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Talagang kabahan ka na, Mitena. Dahil maya-maya lang ay mapapanood na ang inaabangang pagsasanib puwersa ni na Adamus, Flamara, Dea at Tera sa Encantadia Chronicle Sangre. Pero hindi lang yan ang aabangan. Dahil ipapakilala na rin ang bago nilang makakalaban na nagmamay-ari ng itim na brilyante. Makichika kay Aubrey Carampel. Magsasanib ang kanilang lakas para sa ngayong gabi, ang dapat sa'yo ay mamatay na lang. Magpapatuloy ang digmaan sa mundo ng mga tao. Kung roller coaster ang mga ganap noong Biyernes, mula sa heartbreaking na pagkamatay ng lolo ni Tera na si Javier. Sorry, Lord.
Paglaya ni Cassiopeia, Alena at Armea na binansagang Ice Candy Girls ng netizens. At hanggang sa muling pagtatransform sa warrior outfits ni na Alena at Danaya. Tapos ano ginagawa mo? Kakaisaraan mo to. Pero sa episode mamaya, makikita na ang inaabangang pagsasanib puwersa ni na Adamus, Flamara, Dea at Tera para matalo si Mitena. Sa teaser pa lang, marami na ang nag-aabang sa Tera Pro Max version. Pero may isang mahalagang karakter na magbubuwis ng kanyang buhay. Sabi ni Tera Bianca Umali. Definitely hindi pa lahat. Mahaba-haba pa to. Wala pa man yan. Nagimbal na ang Encantadix sa panibagong revelasyon. Siya si Gargan ang nagmamayari ng itim na brilliant. May paparating na naman kasing makapangyarihang nilalang sa Encantadia na bagong makakalaban ng mga sangre at maghahasik ng dilim sa Encantadia. Siya si Gargan, ang bathala ng kadiliman, kaguluhan at pagkawasak at nagmamay-ari ng itim na brilyante. Naggagampanan ng aktor na si Tom Rodriguez. Mawawasakin ko ang lahat ng iyong nilikha! Bathalang itim. Oo. Basta magkakaroon ng bagong kaaway, magkakaroon ng bagong kalaban. Napakarami pa namin kakaharapin. Hindi lang sa Encantadia, syempre, sa mundo rin ng mga tao. Abangan na lang natin kasi napakaraming bali ng ginawa ng Encantadia ngayon, napaka-risky. Pero abangan na lang ng mga Encantadix ito. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Day 2 ng Transparency at Accountability Rally ng Iglesia ni Cristo. Ilang personalidad ang nagsalita sa entablado, kabilang ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. At mula po sa Maynila, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Vicky, katatapos lang dito ng programa at umaambon na ngayon pero ang dami pa ring tao dito sa Day 2 ng 3 araw na INC Rally sa Quirino Grandstand. Mga kababayan, mga kapatid. Kung kahapon umabot ng 650,000 ang mga tao rito sa INC Rally ayon sa Manila Police District, ngayong araw as of 6 p.m. umaabot na ito sa 600,000. Marami sa mga narito sa Quirino Grandstand ang nagpalipas na rito ng gabi. Ilang personalidad din ang nagsalita sa entablado, kabilang si dating COMELEC Commissioner Rowen Aguanzon. Sinagot naman ng INC ang sinabi kahapon ng mga Duterte supporter na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally sa Luneta dahil sa mga banner nila na BBM resign. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Ka Edwil Zabala, welcome naman sumali sa kanila kahit hindi miyembro ng INC basta hindi lang lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Sa rally ng INC, wala kaming nakita mga placard na BBM resign, hindi tulad sa hawak kahapon ng mga Duterte supporter. Kahapon pa lang ay nilinaw na ng pamunuan ng INC kung ano ang mga hindi raw nila sinasang-ayunan. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa coup d'etat. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Magkasakit. Alright? Sige po, enjoy na rin po Vicky, natin ang kanina lang ay nagsalita rin sa entablado si Senadora Amy Marcos at hayagan niyang binatikos ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Narito pakinggan natin. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong.
Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Pangulong Marcos at ng palasyo ukol sa sinabi ng kanyang kapatid. Pero nang akusahan siya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagdodroga, sabi ng Pangulo noon, posibleng impluwensya lang ng fentanyl ang nabanggit ng dating Pangulo. Tumanggi rin ang Pangulo noon sa hamon na magpa-hair follicle test ng dati niyang Executive Secretary na si Vic Rodriguez. Vicky, sabi ng INC kaya 3 araw yung ginawa nilang rally ngayon para daw makapunta o makasama yung kanilang mga miyembro mula sa mga malalayong lugar. Yan muna ang latest mula rito sa Carino Grandstand. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Kinilala ng prestihiyosong 2025 Association for International Broadcasting Awards o AIBs ang ating kasama sa 24 oras, si Vicky Morales. Panalo rin ang The Atom Araulio Specials ng GMA Public Affairs. Nakatutok si Salima Refran. Mula sa paghahatid ng pinakasariwang balita mula sa Vatican, nang pumanaw si Pope Francis. At hindi lang dito sa Vatican. At sa pagpili ng bagong Santo Papa. Ang siyang magsisilbing altar para sa Magandang umaga, Pilipinas! Hanggang pagtutok sa resulta ng 2025 midterm elections. Di po tayo bibitiw sa pagbabalita. Ako po si Vicky Morales at mga kapuso, 16 na tulog na lang eleksyon. At pagsilip sa kalagayan ng mga pinakamaliliit nating kababayan. Sa biyaheng totoo. Sa special news documentary na Biyaheng Totoo. Sana sa eleksyon 2025. Finish the C5 noong huli nilang eleksyon. Ang bilangan ng vote. Samantala sa ikalawang bahagi. Ang pagbabalitang mapagkakatiwalaan at may puso ang tatak ni 24 Oras anchor Vicky Morales. But how powerful will they? Ano nga ba? Yan din ang dahilan kung bakit si Vicky ang tinanghal na Presenter of the Year sa prestihiyosong Association of International Broadcasting Awards o AIBs sa London. Ang parangal na ito tumapat sa ika-35 taon ni Vicky sa industriya. From the bottom of my heart, a huge thank you to our generous colleagues at AIB for such a great honor. This is definitely a career highlight for me, as well as the conclaves I've covered over the course of my work. You know, all around the world, we cover stories that make us angry, sad, triumphant, and glad. But our job as journalists is to harness all these emotions and turn them into positive action, whether it's rallying a nation to stand up to corruption or urging them to move to safer ground to seek cover from a super typhoon. Pinarangalan din ang The Atom Araulio Specials, Pugula, ng GMA Public Affairs bilang Best Documentary Award sa kategoryang Domestic Affairs. Hosted yan mismo ni Atom Araulio na tumalakay sa madilim na mundo ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs na ginamit bilang scam hubs at human trafficking dens. Kinikilala ng AIBs ang dekalidad na journalism at factual productions sa video, audio at digital platforms. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Ang taus-puso ko pong pasasalamat sa 2025 Association for International Broadcasting Awards o AIBs sa karangalang ito na nais ko pong ibahagi sa mga masisipag na miyembro ng GMA Integrated News. Para sa inyo talaga ito. We're proud of you. Oh, thank you, Tita. Very proud. Atin to, Tita. Oo nga. Ano na lang ako, blowout na lang. Sige, Tita. Pwede Tama na na ako, ma'am. Tama mo Chip naman na ako. pala. Sasama. At Makapatwera pa ako. yan, mga balita. Ngayong Lunes, 38 araw na lang Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.